at mapansin mga kababayan. Dahil mahirap po yan, kawawa po ang inyo pong pera, kawawa naman po kayong mga mamimili. Kung mayroon po kayong madali po kayo ng ganitong mga store dito sa siyudad ng Tacurong. Inchikoy Store to, Inchikoy Store mga kabyan. Bagong cellphone center dito po sa siyudad ng Tacurong. Kaya't yan po ang tutukan po ninyo at bantayan mga kababayan po natin. Para sa ganon, hindi po kayo mabiktima. Hindi po, ito po sinasabi ko po, hindi po paninira, kundi ito po ay sinasabi ko para hindi po kayo maloko nitong cellphone center na ito, mga kababayan po natin. Dahil sabi ko nga pa sa inyo, kayo po ay ang cellphone center na yan po ay bago dito sa siyudad ng Tacurong, mga kababayan, at mayroong mga problemang naidulot na inilapit sa atin ang kanilang mga paninda. Dahil kahapon inikot natin, tignan natin ang Sunstar. May 5 mga bago dyan yung inyo pong mga empleyado, 5, 290 lang daw ang kanyang minimum ng yan. Taga Sunstar. At ang itong Imar, hindi rin eksakto ang sahod ng mga tao dyan. Kaapon po, inikot ko po talaga yan. At doon po sa may cellphone center mga kabyan na ang pasweldo rin nila sa kanilang mga tao ay wala rin sa minimum. At mamaya, schedulean natin sa dole. Para sa ganon ay matulungan itong mga kababayan. Alam po ninyo, kapag kuwan po itong mga tindahan ng mga ganito, kawawa naman po yung mga kababayan nating mga taga-Tacurong. Mas nakakakawawa mga kababayan yung mga makakabili ng kanilang mga paninda, mga kabyan, kung saan ay talagang kailangan na ito po ay mabigyan ng paalala. At DTI, please paki-check din po ito, mamayang babanggitin ko Dahil no return, no exchange policy, totoo ba? Sabi kahapon nang nakausap ko yung mga kwandon, ay ganito, ganyan. Di ba? So lugi ang mga bumibili, mga kabyan. Akala nyo nakamura kayo, yun pala mas lalong nagkadubli-duble ang inyo pong mga kakailanganin, mga kababayan. Mahirap. Nagkadubli-duble ang inyo pong gastos. Kawawa naman kayo na mga bibili dyan sa cellphone, internet at mga appliances nila. Yun pala, sablay. Ayaw ko na kayo po ay maging kumbaga parang inuhulog nyo lang yung pera nyo. Pagkatapos ay wala na. Pag natsambahan mo pa, pag natsambahan mo pa yung pera, yung binili mo is walang mga kababayan. Walang resibo o yung resibo nila ay mga mga kababayan. Ay nako. Alam natin na pumano na po si Kapitan Big Cog. Kaya't nga po, dahil alam po ninyo, gusto po natin na magiging kwan po ang ating pong mga kababayan. Alam po ninyo, ang gaganda po ng balot ng kanilang mga cellphone. Kung talagang kwan ka,
Mapagkakamalan mo talagang mga original yung kanilang mga paninda. Original. Talagang makita mo original ang kanilang paninda. Pagdating doon, sa iyong tahanan, wala na. Talagang bagsak na sa quality. So, kung sa syudad ka lang, okay lang. Ipamusta naman kung pupunta ka ng baryo. Pupunta ka ng di wala rin. 'Di ba? Sino ba ang kawawa ngayon? Magagalit ba kayo kung sinasabi ko ito? Ha? Magpasalamat pa kayo. Bakit? Kasi kahit papaano, natutulungan at nagkakaroon kayo ng idea. Dahil hindi ko naman ito alam kung wala sanang na mga nagreklamo. Hindi ko man sana ito alam kung hindi itinawag at ipinarating sa atin, pinakita, pati po yung TV na binili po nila ay sira. TV yan. Pinasok ko kahapon, talagang marami ang kanilang paninda. Mura talaga, mura sa malayo sa original na price. Mura. Pero ang tanong nga, gusto nyo ba na mabiktima kayo ng pambili ng cellphone? Pambili ng, akala ninyo, makakagamit na ng cellphone ang inyong pamilya? Makakagamit ninyo ang cellphone ng inyong mahal sa buhay? Ayusin po ninyo. Ayusin po ninyo cellphone center ng Dragon Rice. Dragon Rice ba yan? Yung dating nasa GH2. GH2, yung dating nasa Julson. Itong tinatawag po natin na Dragon Rice. Rice ba? Rice or kwan? Yung kasi Dragon na kwan yata yun. Hindi ko pero yung dati pong nasa Julson. Kawawa kayo. Nakausap po natin ang mga trabahante po nila kahapon. Nakausap din po natin yung management. Nakausap natin, nakita natin talagang yung management, yung manager nila, mga kabyan, nung pagpunta ko doon, puros good. Kasi tinatanong ko, sabi ko, ma'am, may mga reklamo po dito, gaano po katotoo? At ganito ay wala daw kayong no return, no exchange daw kayo. Ano po ang kwan ninyo dito? Sabi niya, hindi sir, ganito, ganyan. Nag-ikot po ako dahil may customer. Nag-ikot po ako. Kinausap ko po yung mga sales lady. Hanggang sa may lumabas na may mga reklamo nga na bumili ng isang telebisyon. Pero ano po ang ginawa nila? Hindi po ibinalik. So, papaano po naman yung pera nila? DTI, pakicheck itong mga items nila dito. DTI, pakicheck kung bakit sobrang mura rin po sila. Ganito rin po, ang dole. Mag-combine kayo at pakicheck itong mga store na ito. Sige lang, mamaya nandyan po tayo sa dole. Dahil gusto po nating makakuan po ang Duli at DTI. Dahil hindi po isa, dalawa ang nagrireklamo. Itong bagong cellphone na ito na Dragon Rice o ba ang takwan yan? Yung nandyan po sa dating Julson. Sige lang, mamaya didiinan natin yan ng konti. Balikan po natin ang issue natin kahapon dahil nasingitan po tayo ng medyo hindi kwan na issue. So babalikan po natin ang issue mga kabiyan dyan po sa may area ng Barangay Sampaw at barangay po ng tinatawag nating Barangay Milob. Diyan po sa barangay, sa area po ng ng Rajabuayan. Balikan po natin yung issue na yan. At gusto ko rin pong malaman ng Barangay Mileb at Barangay Sampaw, mga kabiyan, ang inyong mga opisyal, ang inyong mga kapitan dyan,
Gusto ko po kayong makausap at ma-interview live mula dito sa Bulwagan ng 88.3 upang masagot ang inyong mga issue or mga aligasyon sa inyo. Ano-ano ang mga aligasyong ito? Mga kabyan ng Barangay Mileb at ng Barangay Sampaw. Marami po ang nagrireklamo sa inyong mga kabarangay. Bakit ang pensyon na dating mga kumukuha ay hindi na daw po nakakakuha? Bakit ang mga pangalan na nasubmit ninyo at nakuha ng mga requirements noon ay hindi dumating sa kanila ang pera na para sa kanila? MSWDO ng Radya Buayan. Yung asawa ni Mamantal, ni Mayor Mamantal. MSWDO ng Radya Buayan. May mga katanungan kayong gusto ko rin pong malaman kung ano po ito. Kayong mga dalawang barangay opisyal ng Mileb at ng Sampaw. Ano po ang ginagawa ninyo? Masaya ba kayo na naghihirap ang inyong mga kabarangay? Mileb at Sampaw? Mga taga-barangay Sampaw at Mileb, nasaan ang pera ng inyong mga kababayan? Para sa kanilang purpose at senior citizen. Saan ninyo inilagay ito? MSWDO, pakiimbestigahan ang dalawang barangay opisyal. Mamantal MSWDO ng Radya Buayan. Para malaman kung nasaan ang mga pangalan na punta. Kung ibinigay ba ninyo yung mga pera ng taong bayan sa barangay opisyal, nasaan ang mga pera nila? Mga biyan? Saan napunta? Napunta ba sa barbecuehan? Napunta ba sa bulsa ni Kapitan? Barangay Mileb at Sampaw ng Radya Buayan. Ano ang kwan ninyo? Masaya kayo? Mga biyan? Masaya ba kayo na ang mga tao ninyo ay kinakawawa ninyo? Masaya ba kayo na ang mga tao ninyo dyan sa dalawang barangay ay inaalipusta ninyo? Pera ng tao yan. MSWDO ng Radya Buayan na si Mamantal. Pakitignan at pakicheck itong pera na galing sa gobyerno po natin. Mamaya, kuwan po natin yan. Mga kababayan po natin. Para sa ganun ay
marinig po ng ating mga kababayan. Oras po natin sa buong Pilipinas ay alas 7:45 ng umaga at ang oras na yan ay atid po sa inyo ng ni Paring Dan Vulcanizing na matatagpuan po ang Dan Vulcanizing mga kabyan. Diyan lamang po yan sa harapan po ng Security Bank, Alunan National Highway going to Marbel mga kabyan. Sila po ay may mga bagong battery, bagong tire at gusto po ninyo magpa-change oil ay pwede po kayo dyan kay Paring Dan Vulcanizing. Napakaganda po at talagang napaka-respeto po yung management ng vulcanizing na yan, si Paring Dan. Okay. Mga kabyan. At alam po ninyo mga kabyan, si Pangulong Rodrigo Roa Duterte, mga kabyan, ay inamon po si Senator Manny Pacquiao na magbitiw sa PDP laban dahil umano sa korupsyon na kasunod yung mga kanyang mga patutsada sa administrasyon ng Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Okay. Ito po, pakinggan po ninyo ang tinig ng ating mahal na Pangulong Rodrigo Roa Duterte, mga kababayan. Ito po ay mga kababayan po natin dahil balikan po natin mamaya-maya yung issue ng dalawang barangay. Concentrate tayo doon para at least mapagbigyan ito ng pansin ng ating mga barangay opisyal, lalong-lalo na yung pong dalawa pong barangay mga kabyan ng nasabing mga barangay. Pakinggan po ninyo ang tinig po ng ating mahal na Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa hamon po niya kay Senator Manny Pacquiao, mga kababayan. Sabi ko, it's not at all a bad idea. And if there is a space for me there, siguro. Pero kung wala akong space, everybody is crowding up, wanting to be one Vice President, sila na lang muna kasi tapos na ako. But there are things I'd like to continue, and that would be dependent on also of the President that I will support. Kasi kung mag-Vice President ako, kalaban ko kontrapartido, kaya ni Pacquiao, salita na 3 times daw tayo mas corrupt. So I am challenging him, ituro mong opisina na corrupt. At ako na ang bahala, within 1 week may gawain ako. Maglista ka, Pacquiao, at sinasabi mong 2 times kami corrupt. Ilista mo yung mga tao at opisina at dapat nilista mo na yun at ibigay mo sa akin. Di ba ang sabi ko noon, if you come to know that there is a corruption, let me know, give me the office and the... Ganon ang dapat ginawa mo. Wala ka namang sinabi noong all these years, puro ka praises ng praises sa akin. Tapos, ngayon sabihin mo, corrupt. Saan corruption? Anong opisina? Kasi pagkaalam ko, wala. DPWH noon was really had the notoriety of... pero wala akong nakita ngayon na may corrupt. Mayroon, marami na, pero napaalis na. Naunahan na kita. Every administration will have a share of the problem of corruption. Do not ever think that if you will win as a president, na wala ng corruption dito sa Pilipinas. And for your dream of giving everybody houses in 6 years' time,
Just like what Senator Enrile said, good luck na lang. You must be dreaming. Ngayon, kung itong si Pacquiao may naraman siya na ano, sabi niya anong opisina at sino yon. You have the the privilege of not being arrested when you say it inside the halls of Congress, because as a matter of privilege, you cannot be questioned anywhere. So, maghintay ako sa listahan mo at ang mga tao. Matagal naman tayo magkaibigan, hanggang kahapon, isang araw ko lang, nagsabi na corruption. It's easy really to say. Hindi ko sinasabi walang corruption. Kaya nga ituro mo. Kasi yung lahat na tinuro ng iba, pinaalis ko na sa gobyerno. Kita mo yung pastillas. 43 immigration people were dismissed. 73 sa customs. Sa BIR wala masyado. Pero naghihintay ako. BIR mayroon rin. Secretary Dulay is having his hands full of investigating these people. Turo mo lang. Total, it is your duty as a congressman. Go to Congress and start to talk. I am challenging you, or else talagang sabi nga nila, totoo na mumulitika ka lang. With that, that goes for every Filipino. Baski saan kayo, no? Even in the provinces. If you think that meron dyan permit, tapos it is now in the hands of the mayor or in the yung tatrabaho sa business permit, business bureau ang tawag niyan. Kung nandyan, sabihin mo lang, kagaya ni Pacquiao. So, sabayanan ninyo si Pacquiao to expose all of this. Ayan, kasing you have a partner. I forgot my Tagalog there. You have a partner in this crusade. And join Pacquiao, sabayan ninyo, sabihin ninyo yung mga tao na corrupt at anong opisina, and I will do something about it immediately. Lahat na nasumbong sa akin dito, either suspended na or nasa korte na, sa ombudsman or sa sandigan. And marami nang na-dismiss. I challenge you, go to Congress and start talking. Yan ho ang payo ko rin sa lahat ng Pilipino. Kung may alam kayo, magsabi kayo, and I will be transparent. I will investigate them and refer it to the other bodies who have the punitive, ibig sabihin, which is the Ombudsman and the Sandigan Bayan. Wala akong kilala dyan. Wala kayong lalan, hindi ko nakausap yung mga justice sa Sandigan Bayan. Nor any court for that matter. Sabi ko, as a matter of policy, hindi ako na. Kaya siguro wala akong alam. Baka ikaw may alam ka because you were talking just nonchalant about the whole thing. Kung hindi, namumulite ka lang, and I would say na, I will be, if you fail to do that, I will campaign against you because you are not doing your duty. Do it, because if not, I will just tell the people, do not vote for Pacquiao because he is a liar. At saka madali, parang karabaw na kung saan nyo bibirahin pupunta doon. I am not questioning your ability intellectually or what. But pag hindi mo nagawa yan, araw-arawin kita, I will expose you as a liar. At yung buhay mo, kilala mo kita noon pa.
then we should start also because you are going for public office, presidency, everybody should know. But ito, I put you on notice na isasabi ko lahat at kakalabanin kita panahon ng eleksyon. Pag hindi, I will just be another playing politics. At yan ang tinig ni President Rodrigo Roa Duterte sa hamon na niya kay Pacquiao. Sinabi nito na isa kang sinungaling Manny Pacquiao. At kakalabanin po ng Pangulong Rodrigo Roa Duterte itong si Manny Pacquiao hanggang sa halalan 2022. May masama-samang kanyon. Ha? Masama-samang pangitain at bangungot kay Senator Manny Pacquiao. Dahil alam po ninyo kapag ikwan po yan, abay, talagang makwan po, hindi po titigil ang Pangulong Rodrigo Roa Duterte para lamang ma-expose ang iba pang mga itinatago ni Senator Manny Pacquiao. Bay, kung magkagayon na, nakita po ninyo ang kwan po ng ating mahal na Pangulo. Anong sabi ng mahal na Presidente kay Senator Manny Pacquiao? Siya po ay parang isang kalabaw kung saan hinila ay sumasama. Dahil nakita po ng Presidente na ang nasa likod lahat ng mga ginagawa ni Pacquiao ay ito pong nasa mga dilawan. Ay nalang mga kabyan. Kung ganyan ang mga reaksyon, ganyan ang mga kwan po ng ating mahal na Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Abay talagang medyo higitan at higpitan ang labanan ng pamumulitika at lalong-lalo na sa plano ni Senator Manny Pacquiao. Naglalabasan mga kabyan, puros mga siga, puros mga taga Mindanao ang posibilidad kaya na magbanggaan, puros mga taga Mindanao na kung saan ay hinihila lamang ng isang partido sa Malacanang or sa mga senator. Abay kung magpapadala ka Manny Pacquiao, abay talagang ikaw ang kondyan, ikaw ang kawawa, Senator Manny Pacquiao. Actually, inumpisahan kasi ni Manny Pacquiao sa mga questioning ng ating mahal yung ating mga programa at mga korupsyon na nagaganap umano sa may area or sa may Malacanang sa mga departamento or agency na kwan ng gobyerno. Pero nung sabi ng Presidente, hinahamon na ibigay lahat ni Pacquiao ang listahan para pagtatanggalin ang mga narito. Mabigat ang kwan po mga kababayan, hamon po ni Presidente Rodrigo Roa Duterte kay Manny Pacman Pacquiao. Abay kung kwan po ninyo, kung titignan natin sino naman ang pambato ng dilawan na presidente. Kasi may mga kwan dyan na papasok din mga bagong mga kabyan. Oras po natin sa buong Pilipinas, impunto 8:00 na po ng umaga.
At good morning dyan po sa kay paring Dan Vulcanizing. Ang paring Dan Vulcanizing ay matatagpuan sa may National Highway going to Davao. Papunta sa harap lamang po yan ng Security Bank. Hanapin lamang po ninyo si paring Dan Vulcanizing. At syempre sa lahat din ng ating mga kababayan na nandyan po sa may mga nakikinig ngayon sa mga department store, mamaya papatutsadahan po natin ulit hanggang kuwan po natin mga kabyan. Ito pong mga nagbibinta ng mga cellphone mumurahin dito po sa siyudad ng Tacurong. DTI, nananawagan kami sa DTI at sa may DOLE, pakiimbestigahan lahat ng mga ito. Pero mamaya, nandyan po tayo sa inyo pong mga opisina. Dahil gusto ko po kayong marinig at mapakinggan sa inyo pong mga magiging kwan dito, magiging parusa sa mga ganitong store at paglabag din sa mga walang minimum na salary, mga kabyan. At good morning din sa lahat ng mga nakikinig dyan sa GH2. Bay, talagang nakikinig si GH2, mga kabyan. Diba? Kung gusto po ninyong bumili ng mga cellphone dyan, matagal na po yung GH2. May isang dekada na yata dito yan sa Tacurong. So, ibig sabihin, in short, mapagkakatiwalaan po ang kanilang mga produktong cellphone. Hindi kagaya yung bago, by araw pa lang, buwan pa lang, wala pang 2 buwan, marami ng reklamo. In short, mga kabyan, may posibilidad na fake or class A ang kanilang paninda. Dahil mismong TV, mga kabyan, na binili sa kanila ay hindi na pinalitan. Kaya't inuulit po natin, DTI, pakiikutan itong mga ito sa palisiyang no return, no exchange. Para mapasaran ninyo kung totoo yan. Kasi kahapon hindi ko talaga nakausap ng matino yung nila dahil may mga customer, may mga bisita. Kaya't ayaw naman po nating manggulo dahil may mga bumibili at binibinta nila. Para naman makuan po natin ang mga hinaing po ninyo. Kasi kapag pababayaan natin, mga kabyan, itong mga nirereklamo po ninyo, pababayaan ko po, para ko na rin po kayong sinabi na hindi ko na kayo papansinin. Kasi kahapon kasi mga kabyan ay sinadya nga natin itong mga store na ito kahapon nag-ikot. Pero may mga may mga nalaman pa po tayong iba na itong mga tindahang ito, mga kababayan po natin. Ang gusto lang naman po natin ay hindi po maluko itong mga mamimili.
Diyan sa mga tindahan, mura nga, sablay naman. Kaya't ano pa po ang ginagawa natin, mga kababayan po natin? Pag makita natin, pwede man din nating balikan yan mga susunod na buwan. Tignan po natin dahil kapag may mga kwan po ulit, kasi pag 3 buwan, pwede mo nang galawin yung kwan po ng kanilang mga tauhan, yung sahod, kung yan ba ay nasa minimum na, kung wala pa. Yung dragon rice, mga kababayan, pati yung katabi ng kwan, pati tabi ng 86 ma yan, yung dito sa tabi ng Likay K, yung mga inchik dyan, tabi ng sitya, papasyalan ko rin kayo dyan. Kaya magtanong din tayo kung nasa minimum para lahat ng mga kwan, kayong mga empleyado, empleyada, huwag kasi kayong matakot kapag may mga nagtatanong sa inyo na magsabi ng totoo. Paano kayo matulungan ng mga taga-dole kung kayo mismo ayaw ninyong makipag? Anong ibig kong sabihin? Ayaw ninyong makipagtulungan. Diba? Sa halip na tulungan kayo, kung mas lalo pa kayong idadown ng mga dayuhan, sila po, mga kabyan, yung mga incheck na nagninegosyo dito ay mga dayuhan. Kung may mga nagbubulag-bulagan, mga kabyan, na mga ganitong kwan po, mga kababayan po natin, abay, wag naman po natin silang wag naman po ninyong pabayaan na alipustahin ang kapwa ninyo Pilipino. Minsan kayong mga Pilipino na pinagkakatiwalaan ng mga incheck. Ulitin ko, kayong mga Pilipino na pinagkakatiwalaan ng mga inchikoy. Kapag mga Pilipino kapwa ninyo nagtratrabaho dyan, ligawan naman ninyo ang inyong mga amo na ayusin at pagandahin ang pagpapasahod sa kanila. Dahil ikaw ay isang Pilipino. Yung nasa yung kapwa mo, yung amo mo, yan ay dayuhan. Hindi yan taga dito. Dito lang yan nagpapayaman sa Pilipinas. Nagpapayaman dahil sa tulong ninyong mga Pilipino. Sasabihin ba ninyo na mayaman na yan kaagad? Kung mayaman yan, hindi na yan magninegosyo dito masyado. Kaya't kayo po, na mga kababayan po natin, na pinagkatiwalaan ng mga inchikoy, na mga dayuhan, kayo mismo ang pwedeng makialam at kayo mismo ang pwedeng mag-alaga sa inyong mga kababayang Pilipino. Pag kulang ng sahod, ligawan mo si Buseng. Maganda naman yung mga performance ng mga empleyado natin. Bakit kaya hindi natin gawin silang minimum para sa ganoon ganahan pa silang magtrabaho? Minsan, may mga Pilipino din kasi, mga kabyan, may mga Pilipino din kasi minsan na ayaw malapawan at ayaw
sa pawan. Dahil sa pagiging siluso at silusa. Lalo sa may mga amo. Ha? Naniniwala kayo dyan na ang sakit ng Pilipino ay mga siloso at silosa kapag gusto pong sumipsip yung mga Pinoy na yan sa kanilang mga amo? Ha? Gustong magpabango, gusto nga akala mo kung kwan. Pero dahil gusto lang sumipsip sa kanilang mga amo, kahit ang mga sweldo ng kanyang mga empleyado na dyan, sa baba, pababayaan na niya. Importante, ligtas siya dahil lagi siyang naninipsip. Ha? Mga kababayan po natin, kaya't yung nandito sa siyudad ng Tacorong, please, mga managers nila, mga kwan nila, pinagkakatiwalaan ng mga inchik. Ha? At pag may mga inchik naman dyan, na nagbibida-bidahan sa kanilang mga, alimbawa, pinagkatiwalaan din ng kanilang among inchik, mag-ingat kayo baka mamaya tignan natin yung mga kwan ninyo, kwan ninyo, baka mga expire ha? Baka mga expire na, wala nang renew. Ay nako, kayo pala ay mga kwan na dito. Ha? Kasi marami ring mga inchik dito na na yung inchik yung amo, inchik na rin yung trabante nila. Akala mo kung mga umasta na yung mga inchik, abay, kwan po, tignan natin yung mga visa nila at ipakwan natin, baka mamaya tourist visa or visit kwan lang sila. Yun pala, wala nang mga paso na. Para naman sa ganun ay maibalik yan sa China. Mga kababayan po natin. Okay. Kaya nga po, uulitin ko, itong mga pwestong ito, DTI at DOLE, kumilos po kayo. Kumilos po kayo para sa ganon ay mabigyan ng pansin yan. Mga kababayan, gasikab tao. Gasikab gitaw. Okay. Medyo kuan po natin. Alas 8:13 na po ng umaga. At yan. Yung mga ibang kuan po natin. Kawaway. Kung kayo ay hindi naaawa, nakakaawa naman. At good morning din sa lahat po ng mga nakikinig ngayon na mga tindahan ng Inchikoy. Hello Inchikoy, liit mata Inchikoy, liit mata, pero kita 25 centavo, daku mata, ganyan mata niya daku. Liit pasok kita, laki, kita 25 centavos, ipon-ipon yan, laki na yan. Okay, balikan natin, mga kabyan, ang dalawang barangay. Babalik tayo ulit dyan mamaya sa mga inchik-inchik dahil yung pong issue dyan na hindi po natapos kapon dahil may bisita at may mga customer, yung isa pong tindahan, kaya hindi natin nakakonsentrate pero nag-observe lang tayo. Pero balikan po natin yan mamaya para malaman po natin kung ano talaga
Dahil gusto nating mabigyan. Yung nakabili ng TV na hindi pinalitan, abay, kuwan po ninyo, kay papapalitan po natin yan sa kanila. Yun dyan po, sa binilihan po ninyo ng TV na no return, no exchange, nandyan po sa tabi, 15 days, abay, 15 days daw ang warranty. Yung nakabili ng TV dyan sa may Dragon Rice ba yan? Yung nandyan po sa kandang Jolson. Dito, pumunta ka dito kay papalitan natin sa kanila. Para maibalik yung pera ninyo at TV ninyo na palitan nila. Okay. Puntusan natin ulit mga kabyan. Balikan natin ang dalawang barangay opisyal ng barangay Mileb at barangay ng Sampaw. Kayo ba mga barangay opisyal ng Mileb at Sampaw? Kayo ba ay nagsisirbisyo ng maayos at tama? May panawagan po dito mga kabyan. Panawagan po na sa nawawala ang mga importanteng UMED card, GSIS at PRCID ni Sir Ramon A. Padagani at Gonzala. Insula. May elementary school under kay Principal Romeo Sir Barangay Bragado. Nahulog po habang nag-drive ng motor DBP at Sokilco, dalawang ID card, ilan. Okay. Sa lahat po, anong kulay ng wallet ito, sir? Para baka may mga nakakita. Fandagan. Baka may nakakita po ng wallet dyan, Sir Gonzalo. Si Sir Ramon. Kay Sir Ramon, Pandagani, ay baka mayroon pong nakapulot. Ramon A. Fandagani ay pwedeng pakibalik dito po sa may himpilan ng radyo ni Juan. Ay ang mga ID po ang importante dyan mga kabyan. Pwede pong pakibalik po dito mga kabyan. Ulitin ko, panawagan po sa mga nakakita ng ID ni Ramon Fandagani, mga kabyan, ay pakibalik lamang po sa 88.3 Radyo ni Juan Tacorong upang maibalik po sa tunay na nagmamay-ari nito. At pakibalik lamang po mga kababayan po natin yung pong nasabing wallet kung sino man pong nakakita. Hello sir, baka po may work na pwede sa akin. 4 years grad po ako. Okay? Doon sa mga kwan. Si Kagawad Kimbol sa Barangay Mileb. Okay, Barangay Mileb, si Kagawad Kimbol. Hindi lang posisyon dito sa barangay, pati supply hinaharang ni Kagawad Kimbol. Mga kamag-anak niya na kinabang o mga anak niya, sir, matagal nang lubog sa baha. Alam nyo yan? Mga taga Mileb. Kapitan ng Mileb. Ano ang ginagawa ninyo? Barangay Kapitan ng Mileb. Ano kayo dyan? Magdradrama lang kayo, Kapitan ng Mileb? Nandito ang aking numero, Kapitan ng Mileb. 0967 69 Toto
0971. Ulitin ko, Milob. 0967 69 22 971. Kapitan ng Milob. At Kapitan ng Sampaw. So, nag-ano kayo dyan? Ha? Nag-upo-upo lang kayo dyan sa posisyon ninyo bilang kapitan? Good morning, classmate from Tambak. Sino po ito? Sir, pumanaw na si Kapitan Ali Bigkog. Tanong, maari po bang palit si Kagawad? Okay. Ali Bigkog o anak niya, okay? Ha? Alam na gani ng tao na liquor ba ng mga inom pa sila, tago wala pang mas. Concerned citizen, Barangay Tumiao. Ha? Balikan natin si Milob, Sumpaw. Ano po ang ginagawa ninyo mga barangay opisyal ng Milob at Sampaw sa Raja Buayan? Kung nagtratrabaho kayo ng maayos dyan, pasalamat ako. Pero baka kayo ang nagpapahirap sa inyong mga kababayan dyan. Nasaan ang kanilang mga pangalan sa purpose at sa... Ano pa? Nasaan? Tanungin ko kayo. Nasaan ang mga pera at pangalan nila? Kawawang mga tao dyan. Kawawang mga tao ninyo, mga dalawang barangay. Ang beneficiaryo ng senior citizen, patay na daw ang iba, pero hindi natanggap. Tanungin ko kayo, mga barangay opisyal, ano ang aksyon na ginagawa ninyo dyan? MSWDO mamantal ng Raja Buayan, MSWDO mamantal. Ano ang ginagawa mo, MSWDO? Pinapabayaan mo yan? O kasabwat ka, mamantal ng MSWDO? Kasabwat ka ba na pagkawala ng mga pangalan ng mga senior citizen? At bakit hindi na nakatanggap ng mga tulong ng gobyerno itong mga kwan na ito? Mamantal, asawa ni Mayor Mamantal ng MSWDO dyan sa Raja Buayan? May mga nakikinabang daw dyan, yung mga iba patay na. So sino ang nakakaalam nito? MSWDO? Ano ba, magnanakaw ka din ba? Tanong ko lang yan. MSWDO ng Raja Buayan, magnanakaw ka din ba? Tanong ko lang yan. Kung totoo, baka kasabwat ka ng dalawang barangay opisyal? Hindi ko alam kung pwedeng pakialaman ni Mayor Jack ang patuan ito kasi kwan man, gobyerno man. Ibang ahinsya. Direct sa nasyonal yung pondo dyan. Hindi man yan pwedeng pakialaman, kaya direct man yan sa nasyonal. Ito tinatanong ko lang kayo, mga kabyan.
Ha? Hinay-hinay lang. Oh, hindi naman ako. Oh, ngayon, kung sino itong nagtitext ng hinay-hinay lang, kung ikaw ang kapitan ng Mileb at saka kan, pwede po, tawagan nyo na lang po ako kung kayo ang kapitan. Hindi na po kayo mag-text ng hinay-hinay lang. Tawagan nyo na lang po ako kung kayo po itong tinutumbok nitong issue ko. Paano ko kayo maririnig? Paano ko kayo makuhan kung hindi kayo magpakilala na lang po kayo kung kayo si kapitan para mapagbigyan ko kayo. Ma-interview ko kayo. Marinig ko yung side ninyo. Malay ninyo yung side ninyo. Tanggapin ng tao yung side ninyo. Ha? Ha? Bukas, pipilitin ko maabot si Mayor Jack Ampatuan ngayong araw. Para bukas masagot itong kung mayroon pong namonitor ito. MSWDO mga kabyan dyan sa Radya Buayan, Mamantal. Alam po ninyo itong si Mamantal na galing din po ito sa DAS dati. Ha? Inilipat yata ito dahil maraming mga beneficiary ang tumatanggap eh. Tanong lang yan. Taba ba kwan ng yung MSWDO nyo dyan sa Radya Buayan? Tinatanong ko po kayo. Ha? Tinatanong ko kayo. Ha? Tanong lang naman. Kung UMED, kasi kumuha po ako ng noong isang araw, hindi sila nagbigay kasi pandemic pa. Importante kasi yung UMED, idol, kailangan po kasi salamat. Pabati naman po sa mga taga-opisyalis ng Katitisan. Salamat po, Barangay Katitisan. Ha? Gusto po nating malaman, mga kabyan. Yung nagtitext sa atin na inay lang, kung kayo po yung mga barangay official dyan, ay, pipilitin ko po, bukas na bukas. Kung hindi man bukas, ang tabayanan po ninyo ang sagot ni Mayor Jack Ampatuan dahil i-play ko po yan dito. Pipilitin ko pong pasukin si Mayor Jack Ampatuan para makuha ko yung side ng munisipyo dito, ang LGU. Abangan po ninyo yan, mga kabyan, ang tinig ni Mayor Jack Ampatuan sa dalawang barangay na ito, ang Mileb at ang Sampaw. Mga kabyan, alam po ninyo, okay naman at ganda naman ang performance ni Mayor Jack yata dyan eh. Kasi alam ko, hindi naman yan makakabalik kung hindi man yan mananalo, kung hindi mga kabyan. Kasi natapos na yata yung unang termino yan dati noon. Kaya alam ko, kung mayroong mang ginagawa itong MSWDO na hindi alam ni Mayor, mabuti at maipaalam din sa kanya. MSWDO mo Mayor na si Mamantal. Maraming gaano katotoo MSWDO Mamantal na may mga ghost na tumatanggap ng pera. Walang mga yung iba patay na daw Parang yan din ang nangyari noon dyan sa Maydas kaya ka natanggal at nalipat, no? Dahil ikaw din ang MSWDO noon na para kang kasi may mga ghost at may mga tumatanggap na mga patay na. Ngayon, inuulit mo naman dyan, baka inuulit mo na naman. Ito ay katanungan lamang po para sa MSWDO ng Radya Buayan. Kung totoo mo ito, MSWDO ng Radya Buayan, abay, masasabi ko na yung pera ninyo ay nagbunga yung resort ninyo sa Jensan. May posibilidad na ito na ngayon.
Kasama na rin ang pera ng SSB. Dahil mayor naman po ang isawa ninyo dyan. May posibilidad din kung totoo itong mga aligasyon ng MSWDO ng Radya Buayan, may posibilidad din na nangyayari din ito sa Sultan sa Barunges. Tanong lamang po yan, huwag po kayong magalit. Tanong ko lamang po yan, MSWDO Mamantal, dyan sa may Radya Buayan. Kasi kawawa po ang inyong mga kababayan. Mamamatay na nga lang ang mga senior citizen. Hindi pa nila matatanggap matitikman ang kanilang mga pera. Matagal ng mga member ng senior citizen, nakapag-release na dati, pero nung mga nawala bigla. So ibig sabihin, may nangyayaring pokos-pokos dyan, mga kabyan. Ang tanong, MSWDO Mamantal, ang tanong, ano ang papel mo dito? Sa mga dalawang barangay opisyal, ikaw ba ay kasabwat? Tanong lamang po yan, yung dalawang kapitan. Matutuwa po ako kung maririnig ko ang inyong side. Bukas, pwede po kayo pumunta dito sa program natin para marinig ko po kayo ng tama. Welcome po kayo dito sa programang Tinig ng Bayan. Marami pong salamat. Mga kababayan, tapos na po ang ating pong oras. At inyong napakinggan ang programang Tinig ng Bayan. Mga isyung lokal ngayong umaga. Hanggang sa muli, bukas muli po ninyong tutukan ang programang Tinig ng Bayan sa oras ng alas 7 at alas 8 ng umaga. Marami pong salamat sa inyo pong pakikinig sa programang Tinig ng Bayan ni kasamang Jenard Angeles. Dito lamang yan sa 88.3 Radyo ni Juan, Tacorong City. The views, opinions, and conclusion expressed in this program are those of the speakers or authors and do not necessarily reflect the official policy or position of the station. Listener discretion is advised. Radyo ni Juan Network, Mindanao Regions. 94.7 Radyo ni Juan Davao City. 92.7 Radyo ni Juan Cagayan de Oro City. 95.7 Radyo ni Juan General Santos City. 105.1